Kamusta Aries? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong energy para sa mga Aries gamit ang angel number mo at saka mystical cards. Mamaya ay aalamin natin ang feelings mo, ang feelings ng person mo at saka ang relationship nyo, kung ano yung mangyayari. Three, New life, abundance, and spiritual awakening. Ibig sabihin ay magiging open na yung kaisipan mo sa mga posibilidad na mangyayari sa buhay mo. Magtitiwala or maniniwala sa mga nagaganap sa buhay mo na lahat ay posible. Dahil sa mas mananaig yung paniniwala mo na pang-spiritual. Ito naman yung mystical cards mo. Kailangan ng putulin kung ano man yung mga old negative energies. Mahirap ito para sa iyo lalo na kung hindi naging maganda yung ending mo sa isang sitwasyon o relasyon. Maybe ikaw ito na meron kang takot na nararamdaman. Na merong katotohanan na malalaman or yung taong importante sa iyo ay bawiin na or magbago yung desisyon. At kung single parent ka man, ninanais mo na magkaroon ng isang buong pamilya. May ilan din na ikaw yung sumusuporta sa magulang mo kasi siya yung buhay mo. At saka yung galit, meron ka namang magandang rason kung bakit nabubuo ito sa damdamin mo. Pero ang totoong magiging resulta nito, pinapahirapan mo yung sarili mo. Kung gusto mong maging successful, tanggalin mo to sa isip at puso mo para magtuloy-tuloy ka. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Kahit hawak ko na itong cards mo, posible pa rin ipakita yung energy ng person mo. The Star, Judgment, The Magician. Ninanais ng universe na makapagpahinga ka para ma-develop at saka mag-grow yung mga positibo sa buhay mo para malagpasan mo anuman yung mga challenges or mga dumarating sa buhay mo. Kailangan din kasi ng disiplina dahil sa may mga Aries na hindi ka makatulog sa gabi kakaisip sa mga problems mo. Para sa career or negosyo, may mga bagay ka munang kailangan isaayos o kaya maintindihan para maging successful ka. Kasi may ilang Aries na dapat alam mo kung ano yung mga ginagawa mo at kung bakit. Lalo na't magiging pabor sa iyong kapalaran patungkol sa career o negosyo na kailangan mong i-maintain at magkaroon ng isang hangarin para magkaroon ng improvement, promotion, o kaya magandang kita.
Para sa ilang single, pakiramdaman mong maigi yung sarili mo kung ano talaga yung gusto mo sa isang relasyon or sa isang person para magstay ka. Iba't iba yung nakikita mo or nakikilala na potential person. Sa ngayon, kung dalawa yung person na sinusuyo mo, hindi ka pa makapag-decide kung sino talaga sa kanilang dalawa yung seseryosohin mo. Para sa ilan na nasa relationship, nagkakaroon ng challenge ang relasyon nyo ng person mo. Kaya hindi kayo masyadong nag-uusap or nagkikita. Pero soon, ma-overcome nyo ng person mo kung ano man yung distance sa inyong dalawa. Isa sa inyo yung mag-reconnect muli para mabuhay ang relasyon or maibalik sa mas maayos. 4 of Wands, 10 of Cups, 7 of Pentacles. Itong cards ng person mo, pinapakita yung excitement at saka happiness na nararamdaman niya sa buhay niya. Kumbaga, kontento siya. Nagkaroon man ng hindi magandang pagkakaunawaan, ay naresolbahan. Yung effort niya sa relasyon, sa career or negosyo, or sa money ay merong pabor at magandang resulta. Sa financial, pabor itong mga cards na ito na nagiging smooth yung daloy ng financial mo. May magandang resulta yung negosyo mo o kaya sa career. Kung nag-invest ka man, merong magandang resulta na yung matagal mo nang ininvest. May ilan na maliit lang yung naging balik ng financial sa iyo. Pero importante, unti-unti may progress yung mga ginagawa mo. May magandang resulta. Para sa ilang single, nakatatlong cards ka na meron ng paparating na bagong relasyon or person sa buhay mo. Kinikilala ka na ng person na ito at ang nagugustuhan niya sa isa sa katangian mo ay yung malapit ka sa pamilya. Itong person na ito ay matagal mo na rin gusto. Kaya lang hindi mo sinasabi pa sa kanya. Pero napapansin ka na rin niya. Malapit lang ito sa iyo. Pwedeng isa sa mga kaibigan mo, kaskwela, katrabaho, or kalugar. Kaya sinabing malapit kasi nagkakausap kayo, nagkikita kayo ng malapitan. Para naman sa ilan na nasa relationship, nakadalawang cards ka na yung person mo gusto niya na ng long-term or committed na relasyon. Yung magpakasal na kasi hindi mo alam, nag-iipon na itong person mo. Para sa konting selebrasyon, patungkol sa kasalan, binyagan, sa kung anumang celebration, pinaghahandaan ng person mo. Ito muna yung alamin natin tungkol sa feelings ng person mo at pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. May ilang Aries na yung person mo, hindi niya talaga mapigilan yung sarili niya sa mga maling gawain or bisyo. Akala mo rin ikaw yung magiging dahilan para itigil niya. Pero hindi ito naging hadlang sa inyong dalawa. Kung ano man yung mga weakness ng isa't isa. Matutuloy pa rin na magpapakasal kayo kasi mahal niyo yung isa't isa. Pareho kayo ng nararamdaman.
Pero kahit na nagpakasal na kayo, meron na kayong binuong pamilya, kung ano yung ugali ng person mo, hindi pa rin niya yung babaguhin kasi kahit siya hirap din siyang iwasan nito. At ito yung magiging dahilan para magtalo kayo or magkaroon ng kakulangan sa financial dahil nga sa paulit-ulit na cycle or maling nakagawian. At dahil nga sa may mga maling nakagawian yung person mo, chine-check mo kung nasan na siya kasi andun yung pag-aalala mo. Meron nang nangyari sa kanya minsan, kaya chine-check mo na siya. Dumating na sa punto na nagtatanong ka na sa mga kaibigan niya kung nakasama ba sila na hindi alam ng person mo. At syempre may mga panahon or oras na nauubos din yung pasensya mo sa person mo. Kasi hirap ka na rin na pagsabihan siya or yung makinig man lang siya sa iyo sa mga sinasabi mo or pinapayo mo sa kanya. Natatakasan ka talaga ng person mo. Kaya nagkakaroon kayo na argumento or meron kang nakaaway dahil sa person mo. May nadadamay pang iba pero hindi mo naman to yung bang sinasadya na madamay or magalit dun sa person kasi nga nahihirapan ka na rin makontrol yung person mo sa maling gawain niya. Wala pa man tayo sa langit pero clarity na ito guys kung ano yung tingin mong makakapagpagaan sa kalooban mo para magdesisyon ka na para sabihin mo sa person mo kung ano yung gusto mo sa relasyon nyo. Para sa ilan na nasa relationship, mas nag-grow at saka naging happy yung relasyon nyo pagkatapos maresolbahan yung problema. Queen of Wands, Five of Wands, Seven of Swords. Ito naman yung patungkol sa relasyon nyo. Ayan, bumalik na sa dati. Pasensya na sa sobrang liwanag. Pinapakita ng mga cards na napaka-protective mo sa relasyon nyo or family. May mga opinion din kasi yung ibang tao patungkol sa relasyon nyo na hindi mo nagugustuhan. At saka hindi rin tumitigil yung person mo sa mga hindi niya magandang gawain. At meron ding ilan sa inyo na meron kang pinagdudahan na karelasyon ng person mo or naging karelasyon ng person mo. Sa kalusugan, ang ilan sa inyo ay healthy yung kalusugan mo. Pero may ilang Aries, lalo na kung meron kang bisyo, may ilan sa inyo na magkakasakit na matagal mo tong paglalabanan. Kasi ang issue dito ay yung sarili mong disiplina. Kumbaga hindi mo na disiplina yung sarili mo, kaya yung problema na ipon sa future. Pero may mga Aries na sisikapin mong maibalik sa healthy na estado yung kondisyon mo. Ito yung malaking tulong sa iyo. Para sa ilang single, may mga kaibigan ka or kasamahan sa trabaho or school na tutuksuhin kayo ng person. Huwag mong ipakita na hindi ka interesado dun sa potential person. Pasimpleng ngiti or sakyan mo yung mga biro ng mga kaibigan mo. Kasi kung iba yung magiging reaksyon mo, iisipin ng potential person na hindi mo rin siya gusto. Ang final card mo naman ay The Hierophant. Ibig sabihin nito, lahat ng desisyon
or mga gagawin mo na aksyon ay ipagpapasa Diyos mo. Or susunod ka sa kung ano yung magiging flow ng buhay mo. Tatanggapin mo kung ano yung mga dapat mong matutunan. Para sa ilan na nasa relationship, nakalimang cards ka na gagawin mo lahat ng best mo na para yung relasyon nyo ay magtuloy-tuloy or mag-move forward. Kahit na may pagdududa ka sa person mo, lahat ito gagawan mo ng paraan na para ikaw mismo yung makaalam at maresolbahan ito. At darating yung time na ikaw mismo yung kukompronta sa person mo sa mga bagay na nagagawa niyang mali sa relasyon niyo. Cancer, Aries, Pisces, Leo, Aquarius. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. At saka sa ilan sa relationship, kahit na nagkakagulo yung relasyon nyo, hindi mauuwi sa hiwalayan, kundi komprontasyon para maresolbahan yung problems. Ito yung ilan sa letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. E, P, N, L, M, J.